isang malawak na kagubatan sa labas ng kaharian ng Albania, may nakagapo sa puno ng higera. Mahigpit ang pagkakagapo sa lalaking nagngangalang Florante. Nababalot ng takot ang kanyang pagkatao, tila habang nalona ang kanyang nadarama. Hinatakasan na siya ng hininga sa sobrang panganib na nakaamba sa kanya. Umapara ka palaran, ba't ganito ang pinagkaloob mo? Aking naging mabuting anak at mabuting mamamayan ng Albania. Ba't ganito ang kapalaran? Kung ako ay babawian ng hininga, sumagi man lamang ako sa iyong kaisipan. Sana isipin mo ako hanggat sa huli. O Laura, hayaan mo na ako rito sa kagubatan. Alam ko naman di mo mga ate mamahal mo dito sa nagpisan. Okay pa ang aking buhay ay tila sa akin walang nagmamahal. Laura at Albania, aking sinilangan. Ako ay sa inyo nagpapaalam. May isang Persyanong Moro na padako sa kinalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladin, anak ni Sultan Ali Aldab. Narinig lahat ni Aladin ang panangoy ni Florante. O isang sawing palad, anong kapalaran ayon tatamasa? Tila nabuhusan ng malamig na tubig nang makita ni Aladin ang dalawang leon na umaaligid kay Florante. Mabilis niyang kinalasang higpit na pagkakatali kay Florante kahit alam niyang ito'y isang kaaway. Huwag ka na mag-alala, kaya ligtas na. Halina't gagamutin ko na ang iyong mga sugat. Laura, ikaw ba yan? Ay mali, isang Moro, isang kaaway. Ngunit, ba't mo ako niligtas dito sa bingit ng kamatayan? Dahil walang kaaway sa panahong kagaya nito. Ako nga pala si Aladin. Ako nga pala si Florante. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Nagsimula silang palagayan ng loob at magpalitan ng mga sarili nilang karanasan at kwento. Simulan ko na ang aking kwento nang ako'y pinanganak. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan ang aking ama ay si Doc Briseo at aking ina ay si Prinsesa Floresca. Ipinangalan nila akong Florante. Nung sanggol pa ako'y muntik na ako ng isang buitre. Isang mabangis na buitre! Reyna Floresca, ipagpawaman ninyo po, hindi ko po agad napansin ang buitre. Hindi mo na kailangan humingi ng paumanhin. Maraming salamat dahil niligtas mo aking anak sa bingit ng kamatayan. Halika at magtungo tayo sa silid ng kanyang anak. Isang araw naman ay may isang ibong arkon at biglang dumagit ng kanyang diamante sa dibdib. Ay, Ayos ka lang ba, anak? opo inay. Ayos lang yan. Ang mahalaga maayos ang iyong kalagayan. Di naglaon, lumaki na si Florante at siya ay ipinadala sa Antenas upang maganap ng karunungan. Anak, bakit kailangan mo pa umalis? Maaari ka na manatili sa piling namin. Ngunit kailangan niya pa rin magparaya para rin sa kanyang kabutihan. Aking pinapangako na mag-aaral ako mabuti at mag-uwi ng karangalan. Anak, ika ay maging ligtas doon. Alam ko magiging maayos ka doon. Mag-ingat ka, Florante, aking anak. Maligayang pagdating sa atin ng Florante. Maraming salamat, maestro. Bakit ang mga mata mo ay may langis ng panahon? Ako ay lalayo sa Albania sa aking mga magulang. Huwag ka mag-alala, tilipas din yan, tara at lumala mo na tayo. Anim na taon ang kanyang nilagi sa Antenas at dito siya natuto ng filosofiya, astrolohiya at matematika. Dahil sa angking galing ni Florante, ay di siya nahirapan na mauna sa kanyang klase. Didaig niya pati man si Adolfo, kahit isang araw ay nagkaroon sila ng dula-dulaan. Ngunit, ano ang nagawa ko ba? Ang aking hangaran lamang ay pagdala ng karangalan sa aking bayan. Ating bayan! Ako sa iyo na ang lahat
Adolfo, kumalma ka. Di ka dapat nagkakaganyan. Tayo magkakabayan, ngunit ano ang nangyayari sa'yo? Oo, isang dala-dalaan lamang. Hindi ko kaya na kayong nag-aaway. Yan, nais ko bumalik ka sa Albania. Naiwan si Florante sa Antenas. Mag-iisang taon na nang makatanggap siya ng liham. Sa mapagpalang araw po, isang liyang galing kay Duke Dulcerio, pari ng Albania. Ayon sa sulat, sumakabilang buhay na ang kanyang ina. Hindi maaari. Nagpasya si Florante na umuwi ng Albania. Florante, naway makarating ka sa Albania ng maayos. Maestro, nais ko kong samahan si Florante sa kanyang pagbabalik sa Albania. Kami ay aalis na. Iingat ka, Florante. Naway makaganda ng iyong balik. Iingat ka rin, Florante. Ama! Anak, nakarating ka maayos at ligtas. Noong ipinatawag ni Haring Linceo si Duke Liceo sa pangkat, ang kaharian ng Crotona ay sinasalakay ng hukbo ni General Osmali. Aral sa'yo. Masaya kita makilala muli sa personal. Kamusta sa Athena? Kaya tagal-tagal na panahon nang mali tayong nagkausap. Sila ay nagkaroon ng pagpupulong. Aring Linceo, tinatangkayan ang lahat ng katangian. Oo, mahal na hari. Dahil sa kanya, ang pagkapanalo ay tiyak. Ang kaligayahan ay hindi maihaling tulad na makita niya ang magandang anak ng hari. Ito ay walang iba kundi si Laura. Halika, Laura. Lumapit ka sa akin. Ito nga pala si Florante. Ako nga pala si Laura. Sige, maiwan muna namin kayo. Madami pa kasi kaming aasikasuhin. Sige po, Ama. Paalam. Napakaganda naman Ha? ng iyong kasuotan, Laura. Salamat, Florante. Nabanggit mo ang galing ka sa Atenas. Tama ba? Oo. Ang aking kaibigan ay kinausap ang aking ama kaya hindi ko mailalak. Ngunit pareho kami nag-aral sa sinasabing lugar. Narinig kong malayo yung paaralan na yan. Nagpapagod ka ba sa paglalakbay? Hindi na mahalaga yon. Ang pagod naman ay napawi nung nakilala kita. Ay, ang Albania. Dahil sila mo napawi, ang kabugaran mo noong nakarating ka ng Albania eh. Tara, ispasyal kita. Hindi mawala sa isipan si Laura kahit iisang segundo. 3 araw siyang nanirahan sa palasyo ni Linceo. Araw-araw niya itong nakikita. Si Florante ay nahihirapan paibigin si Laura sapagkat maraming manliligaw at maraming buwibisita sa kanya. Kasabay nito ay may katungkulan siyang dapat isagawa. Ang planong digmaan sa Crotona na dapat mapagtagumpayan. Magandang umaga, Florante. Ano ang may ipaglilingkod sa iyo? Magandang umaga rin, Laura. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Matagal ko lang gusto sabihin. Ang iyong kagandahan at kabutihan, aking naway nagugustuhan. Ako rin, may tanghalis sa iyo, Florante. Sa iyo pag-araw-araw ng pagbisita, ako rin nakipag-ibig sa iyo. Laura, ako'y mawawala na huwag kang malulungkot. Alam ko kung ano ang iyong kalooban at alam ko kung anong gagawin doon. Pero, pag-uusap, magbalik, at mag-iit ka sa Magbabalik ako, Laura. Magbabalik ako para sa'yo at sa Albania. Nakita ni Florante ang bandila ng poro na nakauliway at nakasagupaan nila ang hukbo ni General Osmali. Sa matagumpay na laban ito at Bago
bagong ng Victoria sa itolyang syudad na kusang binaka, tumanggap ng sulat ng aking monarka, mahigpit na biling muwi sa Albania. Nang dumating ako'y gabing kadiliman, pumasok sa rinong walang agam-agam, pagdakay kinubkob, laking kaliluhan ng may 30,000 sandatahan. Bibinigyang daan, aking pangmabunot, ang sakbat na kalis at makapamuok. Buong katawan ko'y binidbid ng gapos, tiniit sa karsel, nakatakot-takot. Sabihin ng aking pamamanghatlumbay, lalo ng matantong monarka'y pinatay ng Konde Adolfo't kusang idinamay ang ama kong irog na mapagpalayaw. Ako'y lalong abad, pinaya ng ibig. Maihirap pa ba kung aking marinig na ang prinsesa ko'y nangakong mahigpit pakasal sa Konde Adolfong Balawis? Pakawalan mo ako rito. Magbabayaran kita, Adolfo. Ngunit hindi ko lubos maisip kung paano maging hari ang sanduwag. Pagkalipas ng 18 araw, siya ay pinalaya, ngunit Hindi mo ako dadalhin. Ikaw ay isang bilanggo. Ang habol sa'yo ay tapon sa madilim na gubat. 2 araw na natili si Florante na nakatali sa gubat. Ako naman magkukwento ng aking buhay, Florante. Ako ang anak ni Sultan Ali Abdab. Tumungo ako sa Persia at iniwanan ko ang aking hukbo. Dahilan ito sa mabilis namin pagkatalo. Aladin, anong kahihiyan nito? Muling nagapi ni Florante ang Albania sa ilalim ng aking pamumuno. Isa kang kahihiyan sa ating hukbo. Ama, sadyang malakas ang lalaking ito. Kapalit niya ng kamatayan. Pugutan siya ng ulo. Kung mapapatawad mo ako, hindi ko inaasahan ang mga pangyayari. Papatawad lamang kita kung papayag kang ipakasal si Flerida sa akin. Mula ang aking buhay, wag lamang mapapasaylo ang aking pinakamamahal na si Flerida. Bitawan mo siya. Ako'y tutugusin ni nais mo, Sultan Arialdan. Ipinag-uutos ko ang iyong pag-alis sa bayang ito. Huwag ka na magpapakita kailanman. Alis! Ako nga pala si Laura. Ako naman si Flerida at nais ko ibahagi ang aking pera. Sige, makikinig ako. Ang aking kasintahan ay ipapagpasal. Kinakailangan ko pumili sa pagitan ng kanyang buhay o ang aking puso. Pinili ko magpakasal. Nakatakas ka ba? Oo, di ko kayang mahiwalay sa kanya. Sinulaya rin siya matapos ang kasal namin ni Sultan Al-Aldan. At nung gabing yon, binala kong tumakas. Habang sila ay nagkukwentuhan, may narinig silang tinig ng babae. Flerida! Laura, ano nangyari sa'yo? May masama bang ginawa sa'yo si Adolfo? Kaya ko akong ikwento ang pinagdaanan sa aking kamatayan. Wala lang umalis ka. Naging magulo ang bayan. Dahil sa kong pag-initan ni Adolfo. Wala ka sa akin! Teka! Ano ang gagawin mo? Sa mga dadaliin! Bitawan mo ako! Antong paraan ikaw yung magpapasakin. Awa ka! Wag! Wag! Itigil mo yan, Adolfo. Bitawan mo siya. Tanggalang sa babae. Maraming salamat sa inyong tulong, Flerida. Kung hindi dahil sa iyo, matuloy ang maslang balak niya. Pinaslang din niya ang aking ama at ang iyong ama mo si Luke sa iyo. Nabahat ako rin ang isang lalapaslangan niya doon. Dahil inuwa ko ang palaso at inala ko siya sa ibalik ng ama. Dahil sa pagkamatay ni Hari Niceo at Tucriseo, pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating dangal ng kaharian. Nagbalik ang kapayapaan, umunlad ang bayan, at nagbago ang mamamayan.
Agad namang itinaos ang kasal nina Florante at Laura at nina Aladdin at Flerida. Florante, tinatanggap mo ba si Laura bilang iyong asawa? Opo, Father. Laura, tinatanggap mo ba si Florante bilang iyong asawa? Lani, tinatanggap mo ba si Flerida bilang iyong asawa? Opo, Father. Anita, tinatanggap mo ba si Aladdin bilang iyong asawa? Kailan ako'y magpapaalam muna. May balitang pumanaw ang aking anak. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng lahat, ako ay siya. Ako makakagigil ng kanyang trono. Matatagalan bago kami makabalik. Ngunit, ipapangako ko na bibisitahin namin kayo. Paalam kayo. Iingat kayo hanggang sa muli, kaibigan. Go! Ha? 1, 2, 3, 8. Photogenetic. Naka-video ka talaga. Tali mo to. Bakit yung dalawa? Yung piano ah. 2, 1, go! Oh, Laura. Two, one, go! Oh, Laura. Ikaw ba yan? Wala nang karante! Reverse! Wala tayo sa gagawin! Lobet! Kundi ba nakaka-distinguish? Ay, battery of Philippines. Nakakapa ko. Timbers! Yung accident! Aba? Oh, may sakit ka daw oh. Kadiri! Kadiri! Ganda ba eh? Nababa